Hayaan mo na siya, Sienna. Kapag nakuha na natin ang buong koleksyon, wala na siyang silbi. Ang mga salitang iyon ay hindi pumasok sa aking tainga. Dumaan ito na parang isang malamig na bakal, tumagos sa aking dibdib at nagyelo sa aking puso. Nakatayo ako sa labas ng pinto ng aming maliit na talyer, sa parehong pinto kung saan ko siya madalas sorpresahin ng mainit na kape sa madaling araw. Sa aking mga kamay, hawak ko ang isang maliit na puting kahon na may lasong kulay asul. Sa loob nito ay ang isang pregnancy test, ang 2 linyang kulay rosas na sumisigaw ng katuparan ng aming pinakamalaking pangarap. Kanina lang, sa maliit na banyo ng aming inuupahang apartment, ang mga luha ko ay dahil sa ligaya. Nanginginig kong tinitigan ang 2 guhit na yon at sa aking isipan ay nabuo na ang isang buong buhay, ang aming anak. Ang maliit na bersyon ng pagmamahalan namin ni Leandro na magiging dahilan ng mas masayang bukas. Nakita ko na ang mga ngiti ni Leandro, ang paraan ng pagyakap niya sa akin kapag ibinalita ko ang balita. Kaya't narito ako, puno ng pananabik. Dala ang maliit na kahong ito na parang isang kayamanan. Ngunit ang mga salitang iyon, ang boses ni Leandro na sinundan ng halakhak ni Sienna ay gumiba sa lahat ng iyon. Ang mga daliri ko ay nanginig at ang kahon ay nawala ng bigat sa aking kamay. Ito ay dumausdos patungo sa sahig nang walang ingay. Ngunit sa loob ko ay may umalingaw-ngaw na tunog ng pagkabiyak na higit pa sa anumang tunog ng basag na salamin. Ang unang bagay na bumati sa akin paggising ay ang amoy ng lumang disinfectant at ang halimuyak ng pinatuyong damo. Nasa isang maliit na klinika ako. Ang kisame ay gawa sa plywood na may mga bakas ng pagtagas. Isang matandang babae ang nakaupo sa tabi ko. Ang kanyang mukha ay puno ng kunot, ngunit ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Siya si Tita Caro, ang aming matagal ng mananahi, na itinuring ko ng parang pangalawang ina. "Jules, gising ka na anak," sabi niya, at ang boses niya ay parang malambot na himig sa gitna ng aking kalituhan. "Salamat sa Diyos at nailigtas ka." Isang doktor na may pagod na mukha ang lumapit sa akin. "Miss Armenta, swerte ka at naitakbo ka kaagad. Muntik na tayong mawalan ng pasyente at ng bata." Ang mga salitang ng bata ay tumagos sa akin. Napahawak ako sa aking tiyan. Ang takot ay biglang bumalik. Ang mainit na likido na bumaba sa aking mga hita kagabi ay hindi lamang luha. Ang mga matatandang mata ni Tita Caro ay nanatili sa akin at nakita ko ang pag-unawa sa kanyang tingin. Dinala ako ni Tita Caro sa kanyang maliit na inuupahang silid, isang espasyo na halos kasing laki lang ng banyo sa dating bahay namin. Ang mga dingding ay gawa sa manipis na kahoy at ang bubong ay yero na may mga butas, pinapayagan ng kaunting sikat ng araw na tumagos. Ang amoy ng alikabok at lumang tela ay bumalot sa akin. Ngunit sa loob ng silid na yon, sa tabi ni Tita Caro, pakiramdam ko ay meron akong kanlungan. "Nakita ko ang ginawa nila sa'yo, Jules," sabi niya habang pinapakain ako ng mainit na sabaw. "Hindi tama. Hindi ko masikmura." Huminga siya ng malalim. "Alam mo ba, anak, ako rin ay pinatalsik ni Sienna. Matapos kitang saktan, nagawa pa niyang sabihin na kailangan kong umalis dahil hindi na raw ako makakasabay sa bagong direksyon ng kumpanya." Ang kapal ng mukha. Sa mga sumunod na araw, ang aking buhay ay naging isang walang katapusang paghahanap buhay. Naglilinis ako ng bahay, naglalaban ng damit, at kung minsan ay tumutulong sa isang kapitbahay sa pagtitinda ng gulay sa palengke. Ang bawat sentimo ay mahalaga. Ang sakit ng paninimbang sa bawat piraso ng pagkaing binibili ko ay patuloy na gumagapang sa aking kalooban. Ang imahe ni Leandro at Sienna na masayang magkasama sa aking talyer ay isang paulit-ulit na pelikula sa aking isipan, lalo na kapag ang pagod ay sumasalakay sa aking mga buto. Hindi ko maintindihan
kung paano nangyari ang lahat. Ang pagmamahal ko ba ay bulag? Ang pagtitiwala ko ba ay kahangalan? Isang hapon, dumating si Tita Caro na may bitbit na isang bagay na nakabalot sa lumang kumot. Inilapag niya ito sa sahig at nang alisin niya ang balot, isang lumang makinang panahi ang lumantad. Ang pintura nito ay kupas na at may ilang bahagi na kinakalawang, ngunit ang mga pedal nito ay tila gumagana pa. "Ito muna anak, para makapagsimula ka ulit," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng pag-asa. Kahit maliit lang, kahit anong pwedeng matahi, para may pangkain kayo ng magiging anak mo. Tinitigan ko ang makina. Ang mga daliri ko ay kinapa ang malamig na metal. Ang makinang yon ay hindi lang bakal. Ito ay isang paalala ng aking dating buhay, ng aking hilig. At ngayon, isang daan patungo sa kinabukasan na tanging ako lang ang makakagawa para sa aking anak. Ang hapunan namin ng gabing iyon ay kalahating kamote lang. Hati kami ni Tita Caro sa iisang piraso, ngunit sa kabila ng gutom, may init na dumaloy sa aking dibdib. Ilang araw pagkatapos nito, isang makapal na sobre ang dumating sa pintuan. Walang nagdala, basta na lang itong nakalagay sa ilalim ng pinto. Ang pangalan ko ang nakasulat. Nang buksan ko ito, isang serye ng mga papel ang bumungad sa akin. Mga legal na dokumento, puno ng mga teknikal na termino na halos hindi ko maintindihan. Ngunit isang pangungusap ang malinaw na sumampal sa akin. Pinagbabawalan ang paggamit ng anumang disenyo o ideya na nauugnay sa Fajardo Fashion House at kinakailangan ang pagbabayad ng halagang milyon para sa umano'y paglabag sa kontrata. At sa pinakababang bahagi, sa isang eleganteng font, ay ang pangalan ng nagpadala, Abogado Dionisio Dom Velasco. Ang abogadong si Dionisio Velasco. Ang pangalang yon ay nagdala ng bagong bigat sa aking puso. Hindi lang sapat na nawala ang lahat, ngayoy hinahabol pa ako ng batas para sa isang bagay na hindi ko ginawa. Sa bawat gabi na nagpapalit, ang mga takot ko ay lumalaki, kasabay ng paglaki ng aking tiyan. Paano ko ipagtatanggol ang sarili ko? Paano ako magsisimula? Para kanino ang lahat ng pagod na ito kung mawawala rin lang ang lahat? Sinubukan kong humingi ng tulong sa iba't ibang ahensya at libreng legal aid office. Ngunit sa tuwing isinasalaysay ko ang aking kwento, ang pagtataksil ng kasintahan at kaibigan, ang pagnanakaw ng aking mga disenyo, ang pagpapalaya sa akin habang buntis, ang mga mukha ng mga abogado ay nagbabago. Mula sa pakikinig ay nauwi sa pagiling ng ulo. "Miss Armenta, masyado pong komplikado ang kaso ninyo. Malaking kumpanya ang Fajardo," sabi ng isang abogado. Ang tinig ay puno ng awa, ngunit walang pag-asa. Ang ilan ay sadyang umiiwas sa aking tingin. Tila natatakot na mahawaan ng aking malas. Ang bawat pagtanggi ay parang isa pang sampal sa aking mukha. Sa loob ng ilang linggo, wala akong nagawa, kundi ang magpabalik-balik sa mga opisina. Dala ang manipis kong folder ng mga kopya ng disenyo at ang matapang kong puso. Ngunit ang bawat pintong nagsasara ay nagpaparamdam sa akin na ako ay isang ibong walang pakpak na unti-unting lumulubog sa kumunoy ng kawalang katarungan. Naisip ko, sila ba ay tama? Ako ba talaga ang walang silbi? Sa isang gabi na hindi ko na makayanan ang bigat ng pag-iisip, kinuha ko ang sobre mula kay Dionisio Velasco, isang pangalan na tila nababalot sa malamig na profesionalismo. Ang kanyang opisina ay matatagpuan sa isang mataas na gusali sa Makati. Isang kahangahangang istruktura ng salamin at bakal na tila sumusundot sa ulap. Sa mga oras na yon, pakiramdam ko, ang pagkakaiba namin ay parang lupa at langit. Kinabukasan, suot ang aking pinakalumang damit na halos magaspang na sa balat, ay naglakas loob akong puntahan ang kanyang opisina. Ang reception area pa lang ay parang palasyo na. Mga malalaking vase na may sariwang bulaklak,
mga makintab na sahig, at isang receptionist na ang ganda ay parang artista. Nang sinabi kong nais kong makipagkita kay Abogado Velasco, isang maikling tingin lang ang ipinukol niya sa akin. Wala po si Sir Dom. May meeting. Ang malambing niyang sagot, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpahiwatig ng pagtataboy. Alam kong hindi siya ang aking pakay. Hindi ako sumuko. Naghintay ako. Umupo ako sa isang sulok, nakamasid sa bawat taong lumalabas at pumapasok, umaasa na makita siya. Ang mga oras ay lumipas na parang pagong. Ang aking tiyan ay kumulo sa gutom, ngunit ang determinasyon ko ay mas matindi pa. Kinailangan kong ipaglaban ang aking anak. Hindi ako pwedeng sumuko. Hanggang sa lumabas si Abogado Velasco. Siya ay matangkad, may matalim na tingin, at ang kanyang mga galaw ay puno ng awtoridad. Hindi niya ako nakita, abala sa pakikipag-usap sa isang kasamahan habang naglalakad patungo sa parking lot. Ito ang pagkakataon ko. Abogado Velasco. Tinawag ko, ang boses ko ay nagkaroon ng sariling tapang na hindi ko alam na mayroon ako. Lumingon siya. Ang kanyang tingin ay malamig at nagtatanong. Lumapit ako sa kanya. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas na halos umakyat na sa aking lalamunan. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili na umiyak. Binuksan ko ang aking folder, kinuha ang mga orihinal na fonts ng aking mga disenyo. Ang mga ito ay may mga petsa, pirma, at mga detalye na hindi kayang gayahin. Dahan-dahan kong inilatag ang mga ito sa ibabaw ng makintab na hood ng kanyang itim na sasakyan. Ang mga tela, ang mga sketches, ang aking mga tala ay kumalat sa kanyang sasakyan. Hindi po ako magnanakaw, abogado. Sabi ko, ang bawat salita ay may bigat ng aking pinagdadaanan. Ako po ang ninakawan. Ang bawat linyang ito, ang bawat tahi. Ito po ang buhay ko. Ang pawis ko, ang pangarap ko, hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa anak ko. At ang mga taong nagtaksil sa akin, sila po ang may kasalanan. Tinitigan niya ang mga disenyo. Ang kanyang tingin ay lumambot ng bahagya, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nanatiling walang emosyon. Hindi siya nagpakita ng awa, ngunit nakita ko sa kanyang mga mata ang isang bagay na mas mahalaga. Ang pagkilala. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa bawat detalye ng aking mga gawa at hindi sa aking maga at umiiyak na mukha. Sa wakas, kinuha niya ang isang business card mula sa kanyang pitaka at ibinigay sa akin. Bumalik ka bukas ng 8:00 ng umaga. Dalhin mo ang lahat ng ebidensya mo, ang bawat detalye at maghanda ka. Hindi ito tulong, Miss Armenta. Isa itong investment. Ako'y nagbibigay ng serbisyo, hindi ng awa. Kung may nakikita akong potensyal, mamumuhunan ako. Hindi para sa kaso mo, kundi para sa sarili kong interes. Ang mga salita niya ay tila matalim na karayom, ngunit sa ilang paraan, ito ay parang isang tinig ng pag-asa. Walang pangako ng pagkapanalo, walang balabal ng awa. Tanging isang pagkakataon, isang pagkilala, sa halaga ng aking talento. Ngunit ang kanyang mga hukling salita ang bumalot sa aking isipan habang papalabas ako ng gusali. Ang unang hakbang, sabi niya, ang kanyang tingin ay malalim. Kalimutan mo ang paghihiganti. Ang kailangan natin ay pagbuo ng isang imperyo. Ang salitang imperyo ay umalingaw-ngaw sa aking isipan habang ako'y naglalakad pabalik sa maliit na silid ni Tita Caro. Isang imperyo. Paano ko bubuuin ang isang imperyo kung ang tanging kapital ko ay ang mga guhit sa papel at ang lumang makinang panahi? Ngunit ang tingin ni Abogado Velasco, ang tinging walang awa, ngunit puno ng pagkilala sa halaga ng aking talento, ay nagbigay sa akin ng kakaibang lakas. Ito ay isang pag-asa na hindi nababalutan ng awa, kundi ng paggalang. Kinabukasan, maaga akong nagpunta sa opisina ni Dom. Ang kanyang sekretarya
Na ngayon mas magalang na ang pakikitungo, ay agad akong pinapasok sa kanyang silid. Si Dom ay nakaupo sa likod ng isang malaking mesa, napapalibutan ng mga libro at dokumento. Ang silid ay malaki, malinis at may amoy ng kape at bagong papel. Walang palamuti, walang sobrang kagamitan, puro trabaho. Miss Armenta, naupo ka, sabi niya. Ang kanyang tinig ay direkta. Ibinigay mo na ba ang lahat ng ebidensya mo sa aking assistant? Opo, abogado, sagot ko. At ang aking mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa aking tiyan. Nagulat ako na kahit sa harap ng taong ito, na tila yelo, ay ramdam ko ang kakaibang paggalang. Mabuti. Ngayon, maging malinaw tayo. Nagsimula siya. Ang Fajardo Fashion House ay may malakas na koneksyon. Ang nanay ni Leandro, si Doña Esmeralda, ay isang maimpluwensyang tao. Hindi magiging madali ang laban. Hindi tayo aasa sa awa ng korte, kundi sa katotohanan at sa aking estratehiya. Tinalakay niya ang mga detalye ng kaso, ang mga batas na maaaring gamitin, at ang mga butas na kailangan naming hanapin. Ang kanyang mga salita ay parang chess moves. Bawat isa ay may layunin at plano. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang iyong brand. Kailangan mong buuin ulit ang pangalan mo at mas malaki pa sa dati, sabi niya. Magsisimula tayo mula sa maliit, sa mismong makinang panahimo. At sa bawat tahi, Miss Armenta, ipapakita natin sa kanila kung sino ka talaga. Lumabas ako sa kanyang opisina na may halo-halong pakiramdam. Takot, ngunit mas matimbang ang pag-asa. Mayroon akong kakampi. Mayroon akong direksyon. Hindi na ako nag-iisa. Bumalik ako sa aming maliit na silid at ang lumang makinang panahi ay hindi na mukhang isang lumang kagamitan. Ito ay naging isang sandata. Sa tulong ni Tita Caro, sinimulan kong mangarap muli. Nagdrawing ako ng mga bagong disenyo, ibang-iba sa mga pangarap kong ibinaon ko sa pamilya Fajardo. Ngayoy para sa akin na ito, para sa anak ko. Magandang disenyo yan, Jules, sabi ni Tita Caro habang tinitingnan ang aking mga sketches. Simple pero elegant, tamang-tama sa mga Pilipina na gustong maging presentable kahit sa pang-araw-araw na gawain. Nagsimula kaming tumahi. Ang makina ay naglabas ng mga tunog, habang ang karayom ay paulit-ulit na tumusok sa tela, parang isang malambing na ritmo. Ang bawat tahi ay may kaakibat na pag-asa, bawat putol ng sinulid ay isang pagpapaalam sa nakaraan. Ang aking mga daliri na minsay ginamit sa paggawa ng mga damit para kay Leandro at sa pangarap ng aming kasal, ngayoy abala sa pagtahi ng bagong buhay. Ang amoy ng sariwang tela at lumang makina ay bumalot sa aming silid, isang amoy na sinamahan ng amoy ng lutong isda mula sa kabilang bahay, isang paalala ng aming simpleng pamumuhay. Sa bawat gabing nagpapalit, habang ang aking tiyan ay patuloy na lumalaki, ang aking mga disenyo ay dumadami rin. Gumawa ako ng mga simpleng damit, mga kurtina, mga bag, lahat ng pwedeng ipagbili para kumita. Naglalako ako sa palengke, sa mga kapitbahay. Kung minsan, may mga pananahi akong tinatanggap mula sa mga kaibigan ni Tita Caro. Ang bawat sentimong kinikita ko ay inilalaan ko para sa aming pangangailangan at sa paghahanda sa pagdating ng aking anak. Hindi ito ang buhay na pinangarap ko, ngunit ito ang buhay na ibibigay ko sa kanya. Jules, bakit hindi ka mag-try ng damit pambata? Mungkahi ni Tita Caro isang hapon, habang abala ako sa pagtahi ng isang blouse. Ang ganda ng mga disenyo mo. Sigurado akong magugustuhan ng mga nanay. Nakangiti ako. Siguro po, tita. Pagkatapos ko lang manganak. Ang pag-iisip sa aking anak ay nagbigay sa akin ng kakaibang sigla. Siya ang aking inspirasyon. Siya ang aking lakas. Ngayon, hindi na ako nagtatrabaho para sa isang tao na hindi nagpahalaga sa akin.
kundi para sa isang nilalang na buong pagmamahal kong inaasahan. Isang araw, habang papalabas ako sa palengke, matapos magbenta ng ilang gawang kamay na unan, narinig ko ang usapan ng dalawang babae. Naku, Mago, nakita mo ba ang bagong koleksyon ng Fajardo Fashion House? Walang bago. Halos kagaya lang ng dati, sabi ng isa. Sumagot ang kasama niya, oo nga. At ang sabi-sabi, si Sienna Morales daw ang bagong designer, pero ang daming nagsasabi na parang hindi naman talaga siya ang may gawa. Huminto ako sa aking paglalakad. Ang kanilang mga salita ay tumagos sa akin. Hindi na may sakit, kundi may kakaibang pag-asa. Hindi ako basura. Ang aking mga disenyo ay hindi patay. Sila ay buhay, at ang mga tao ay nakikita ang katotohanan. Ngunit gaano katagal pa bago malantad ang lahat? Ang mga araw ay naging linggo, at ang mga linggo ay naging buwan. Ang aking tiyan ay lumaki ng husto. Bawat sipa ng bata sa loob ko ay paalala ng isang buhay na naghihintay na isilang. Ang bawat kirot ay hindi lamang sakit, kundi isang pangako. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, narito ako, buhay, at mayroon akong dahilan para lumaban. Si Tita Caro ay naging higit pa sa isang kasama. Siya ay isang ina, isang kaibigan, isang tagapagtaguyod. Hindi siya nagtatanong tungkol sa tatay ng bata. Ni minsan, ang tanging mahalaga sa kanya ay ang aming kaligtasan. Isang gabi, habang abala ako sa pagtahi ng isang simpleng damit pambata, isang munting puting gown na puno ng aking pagmamahal, naramdaman ko ang kakaibang kirot sa aking likod. Sa simula, ito ay mahina, parang isang malambing na kurot. Ngunit unti-unti, ang kirot ay lumakas, naging isang matinding hapdi na gumagapang sa aking buong katawan. Tita Caro, tawag ko. Ang aking tinig ay halos pabulong. Sa tingin ko, ito na. Agad na tumayo si Tita Caro. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala, ngunit may pagkakalmado. Halika Jules, dadaling kita sa ospital. Ang paglalakbay patungo sa ospital ay tila walang katapusan. Ang bawat pagdaan ng tricycle sa mga lubak-lubak na kalsada ay nagpalala sa aking sakit. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Tita Caro. Ang pawis ay dumadaloy sa aking noo. Naisip ko ang lahat ng hirap na pinagdaanan ko, ang lahat ng luha na ibinuhos ko. Ngayon, ang lahat ng yon ay malapit ng magbunga. Isang panibagong buhay, isang panibagong pag-asa. Sa loob ng silid ng panganganak, ang sakit ay umabot sa sukdulan. Ngunit sa gitna ng bawat pagdaing at bawat pagtulak, ang tanging nasa isip ko ay ang mukha ng aking anak. Ang pangakong binitawan ko sa kanya na hinding-hindi ko siya pababayaan. At pagkatapos ng mahabang oras ng paghihirap, isang malakas na iyak ang pumuno sa silid. Isang iyak na hindi ko akalaing magdadala ng ganito kalaking kagalakan. Isang malusog na lalaki, Miss Armenta. Sabi ng doktor, at inilapag ang isang maliit na nilalang sa aking dibdib. Maliit siya. Ang balat niya ay mapula pa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabadyang bumukas. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na humawak sa aking damit. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pait, ang lahat ng puot ay tila nawala. Tanging pagmamahal lamang ang nararamdaman ko. Isang pagmamahal na mas malaki kaysa sa anumang sakit na naranasan ko. Ang ganda ng anak mo, Jules. Bulong ni Tita Caro. Ang kanyang mga mata ay basa. Tinitigan ko ang aking anak, ang kanyang maliit na mukha, ang perpektong bibig na unti-unting humahanap ng aking dibdib. David, sabi ko, ang pangalan ay lumabas ng kusa. Ang pangalan mo ay David. Isang pangalan na nangangahulugang minamahal. Isang pangalan para sa isang hari na nagmula sa hamak na pinagmulan. Siya ang aking David at ako ang kanyang tagapagprotekta. Makalipas ang ilang araw,
Habang unti-unti akong gumagaling sa ospital, ang mundo sa labas ay tila walang pakialam sa aking bagong kaligayahan. Isang hapon, binasa ni Tita Caro ang isang lumang pahayagan na naiwan sa tabi ng kama. "Jules, tingnan mo ito," sabi niya, at ang kanyang tinig ay may halong gulat at pagkasuklam. Ibinigay niya sa akin ang pahayagan. Sa front page, sa malaking letra, ay ang balita ng isang marangyang kasal. Ang mga larawan ni Leandro at Sienna, masayang-masaya, nakasuot ng mga mamahaling damit ay sumalubong sa aking mga mata. Sila ay nagngingitian, tila walang pahiwatig ng pagkakasala sa kanilang mga mukha. Ang bawat detalye ng kasal, mula sa engrandeng simbahan hanggang sa resepsyon sa isang high-end hotel, ay detalyadong nakasulat. Ang aking anak ay mahimbing na natutulog sa aking tabi. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakakuyom. Tinitigan ko ang larawan ni Leandro, ang lalaking nangako ng walang hanggang pagmamahal, at si Sienna, ang babaeng tinuring kong kapatid. Ang kanilang kasal ay nangyari sa parehong linggo na ipinanganak ko ang aming anak, ang anak na kinalimutan na niya. Sa parehong linggo na ako ay naghihirap, nagsusumikap para sa aming kinabukasan. Ngayon, sila ay mag-asawa na. Sila ay nagdiriwang. Habang ako, narito, sa isang simpleng ospital, kasama ang bunga ng aming pagmamahalan na kinalimutan na niya. Ang galit ay muling bumalik, matalim at nag-aapoy. Ngunit nang tinitigan ko ang malusog na mukha ng aking anak, ang galit ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Hindi na ito para sa akin, para sa iyo, David. Ipakikita ko sa kanila kung sino ang tunay na nagwawagi sa huli. Pinisil ko ng mahigpit ang pahayagan. Ang mga larawan nila ay tila nagiging malabo sa aking paningin. Ang mundong ito ay nagpakita ng kanyang pinakamahinang bahagi sa akin. Ngunit ngayon, mayroon akong David. At sa aking mga kamay, hawak ko ang pinakamalakas na dahilan upang bumangon. Ang paglabas ko sa ospital ay isang panibagong simula, isang bagong kabanata. Si David, ang aking munting anghel, ay ang bawat pintig ng aking puso, ang bawat hininga ko. Ngayon, ang bawat tahi sa makinang panahi ay hindi na lang para sa akin, kundi para sa kanya. Ang mga luha ng nakaraan ay natuyo na, napalitan ng pawis at determinasyon. Isang linggo matapos ang aking panganganak, muli akong bumalik sa opisina ni Abogado Dionisio Velasco. Ngayoy hindi na ako nag-iisa. Hawak ko sa aking bisig si David na mahimbing na natutulog, nakabalot sa isang kumot na gawa sa retaso. Ang mga mata ng sekretarya ni Dom ay lumambot nang makita niya ang sanggol. May ilang namgilang ngiti pa na ibinigay sa akin na hindi ko nakuha noon. Pumasok ako sa kanyang opisina at tulad ng dati, walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Nakaayos ang kanyang buhok, walang gusot ang kanyang Amerikana, Miss Armenta. Ang kanyang bati, ang boses ay parang isang matalim na pen. Sabi ko sa'yo, kailangan mong kalimutan ang paghihiganti, pero nakikita ko na ngayon, may mas malaki ka ng dahilan. Ang kanyang tingin ay lumipat kay David, at sa loob lamang ng isang maikling sandali, may bahagyang paglambot sa gilid ng kanyang labi na agad ding nawala. Hindi ko yon pinalampas. "Opo, abogado," sagot ko, at ang aking tinig ay puno ng bagong lakas. Para po sa kanya, para sa future ng anak ko. Naupo kami at inilatag niya ang mga dokumento sa mesa. Hindi siya nagpakita ng awa, ngunit nagbigay siya ng isang malinaw na mapa. Ang mundo ng negosyo, Miss Armenta, ay parang isang gubat. Maraming mandaragit. Kailangan mong maging matalino, maging malakas, at higit sa lahat, maging handa. Hindi tayo lalaban ng patago. Lalaban tayo sa ilalim ng araw, ngunit sa aking estratehiya. Ipinaliwanag niya ang kahalagahan ng branding, ng pagtatala ng bawat disenyo, bawat tela, bawat tahi.
Ipinakita niya sa akin ang mga graph at mga numero, mga konsepto ng marketing at financing. Ito ay isang bagong mundo para sa akin na buong buhay ay nakasentro lamang sa pagtahi at paglikha. Ang bawat salita niya ay parang bato na inihagis sa isang malalim na balon ng aking kamangmangan. Ngunit determinado akong matuto. Para sa ngayon, meron kaming maliit na espasyo dito sa opisina na pwede mong gamitin. May budget ka na pwedeng gamitin para sa materials at sa pagkuha ng isang assistant kung kailangan mo. Sabi niya, ang kanyang tingin ay matalim na parang talim ng gunting. Pero tandaan mo, Miss Armenta, every cent counts. Ang bawat investment ay kailangan mong pabalikin ng doble. Ang maliit na espasyo na ibinigay niya sa akin ay hindi malaki, ngunit ito ay parang isang palasyo para sa akin. May sariling mesa, may computer, at isang maliit na cabinet para sa aking mga sketches at tela. Sa kauna-unahang pagkakataon, pakiramdam ko ay may sarili akong lugar. Dito, kasama si David na mahimbing na natutulog sa isang baby bassinet na hiniram ni Tita Caro, sinimulan ko ang aking bagong paglalakbay. Binasa ko ang bawat libro na ibinigay ni Dom. Pinag-aralan ko ang bawat artikulo. Sa gabi, habang nagpapasuso ako kay David, ang aking isipan ay abala sa pagbuo ng mga estratehiya. Paano ko gagawing kakaiba ang aking brand? Paano ko aabutin ang mga tao? Mula sa pagtahi, ngayon ay nagiging isang negosyante ako. Isang taong kailangan mag-isip sa labas ng kahon. Ang bawat natutunan ko ay parang isang patak ng tubig na nagbibigay buhay sa isang tigang na lupa. Sa kabilang banda, ang mundo ni Leandro at Sienna ay tila nagpapakasasa sa karangyaan. Nakikita ko ang kanilang mga larawan sa social media, mga bakasyon sa ibang bansa, mga engrandeng pagdiriwang, mga bagong sasakyan. Ang Fajardo Fashion House ay patuloy na naglalabas ng mga bagong koleksyon na sa aking mga mata ay walang kaluluwa, walang orihinalidad. Ngunit sa gitna ng kanilang tila walang hanggang kaligayahan, may mga balibalita na nagsimulang umalingaw-ngaw. Isang hapon, habang nagre-research ako sa opisina ni Dom, nabasa ko ang isang article sa isang business website. Maliit lang ito, halos hindi napapansin. May mga bulong-bulungan na ang ilang supplier ng Fajardo Fashion House ay mayroong hindi pagkakaintindihan sa payment terms. Ilang designer din ang umalis kamakailan dahil sa creative differences. Ang mga salitang yon ay tumagos sa aking isipan. Creative differences. Posible bang unti-unting nakikita ang kawalan ng talento ni Sienna? Posible bang hindi na nila kayang tustusan ang kanilang marangyang pamumuhay? Isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang ngiting matagal nang hindi ko naramdaman. Ang kanilang imperyo ay tila nagsisimula nang magkaroon ng mga bitak. Ang maliit na opisina ni Dom ay naging aking mundo. Doon, kasama si David na mahimbing na natutulog sa kanyang munting kuna, ako ay nagsikap. Ang mga libro tungkol sa negosyo, marketing at fashion ay naging aking pang-araw-araw na kasama. Si Dom, sa kabila ng kanyang abalang schedule, ay regular na bumibisita. Nagbibigay ng mga payo, nagtatanong ng mga kritikal na katanungan, at tinitiyak na ang bawat galaw ko ay may layunin. Walang usapan ng personal na buhay, puro negosyo lamang. Ngunit sa kanyang presensya, ramdam ko ang seguridad. Hindi ito ang pagmamahal na aking hinanap, ngunit ito ay isang uri ng suporta na mas matibay pa sa anumang pangako. Ang aking brand, na pinangalanan kong Jules A, ay nagsimula sa paggawa ng mga simpleng damit para sa mga kababaihan. Mga kaswal na damit na gawa sa lokal na tela, na may disenyong moderno ngunit may pagka-Filipino. Pinagsikapan kong maging sustainable at ethical ang aking production. Sa simula, iilan lamang ang bumibili. Nagbebenta ako online at kung minsan, pumupunta ako sa mga bazaar na inorganisa ng Dom. Ang bawat benta ay isang maliit na tagumpay,
Isang patak ng pag-asa, isang araw, habang abala ako sa pagtahi ng isang blouse para sa isang customer, lumapit si Dom sa aking mesa. Hawak ang kanyang tablet. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap. "Jules?" sabi niya, gamit ang aking first name sa kauna-unahang pagkakataon na nagpagaan ng pakiramdam sa aking dibdib. "Tingnan mo ito." Ipinakita niya sa akin ang isang blog post. Ito ay mula sa isang sikat na fashion blogger, si Miss Elegancia, na kilala sa kanyang matalas na panlasa at impluwensya sa industriya. Ang pamagat ng post ay, "Jules A., ang bagong bituin sa ethical fashion." Ang post ay naglalarawan sa aking mga disenyo, sa aking kwento, at sa aking prinsipyo ng paggamit ng lokal na materyales at pagsuporta sa mga lokal na mananahi. May ilang larawan ng aking mga damit at ang bawat isa ay may positibong komento. Ang pinakamahalaga, mayroong isang talata na nagbigay ng pansin sa aking craftsmanship at sa kaluluwa ng aking mga gawa na sinasabi ni Miss Elegancia na bihira nang makita sa industriya ngayon. Ang aking mga kamay ay nanginig habang binabasa ko ang bawat salita. Hindi ko napansin ang mga luha na dahan-dahang dumaloy sa aking mga pisngi. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang aking gawa ay kinilala ng hindi nababalutan ng anino ng Fajardo Fashion House. Ito ang unang sinag. "Congratulations, Jules," sabi ni Dom. At sa pagkakataong ito, isang bahagyang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ay isang nangiting hindi ko pa nakita dati, isang nangiting nagpapakita ng tunay na pagkilala. Nagsisimula na silang makita ang halaga mo. Ang balita ay mabilis na kumalat. Ang mga order ay dumami. Kailangan kong kumuha ng 2 assistant na parehong inirekomenda ni Tita Caro. Ang maliit na espasyo ay naging abala, puno ng mga tela, sinulid, at ang tunog ng makina na patuloy na gumagana. Ngayon, ang bawat tahi ay may kasamang pag-asa at kagalakan. Ngunit tulad ng isang bagyo na sumusunod sa araw, ang balita ay nakarating din kay Sienna. Isang araw, habang nag-browse ako sa social media, nakita ko ang isang post mula sa Fajardo Fashion House. Ito ay isang larawan ni Sienna. Nakangiti, hawak ang isang damit na may disenyo na halos katulad ng isa sa aking best-selling item. Ang caption ay nagsasabi, "Inspired by our new vision for Filipino fashion, ang tunay na ganda, galing sa puso." Ang aking dugo ay biglang kumulo. Ang kanyang kasamaan ay walang hanggan. Hindi na nga siya nag-abalang itago ang kanyang pagnanakaw. Kinabukasan, isang reporter mula sa isang tabloid ang dumating sa aming maliit na talyer. Dala ang larawan ng damit ni Sienna. "Miss Armenta, may mga nagsasabi po na ang disenyo ninyo ay parang kinopya ninyo kay Miss Sienna Morales. Ano po ang inyong masasabi?" Ang aking puso ay kumirot. Muli, ang nakaraan ay humahabol sa akin. Muli, ako ang inaakusahan. Ngunit ngayon, hindi na ako ang Jules na umiiyak sa sulok. Tinitigan ko ang reporter at pagkatapos ay tumingin ako sa aking mga assistant na nagtatrabaho at kay David na mahimbing na natutulog sa kanyang kuna. "Hindi po ako mangungopya, ma'am." Sagot ko, ang aking tinig ay matatag. Ang bawat tahi po dito ay may kwento. Kwento ng pagbangon. Ang tanong po ay, sino po ba ang nagsisimula ng kwento? Umalis ang reporter na may pagtataka sa kanyang mukha. Alam kong hindi ito ang huli. Alam kong si Sienna ay hindi titigil. Ngunit ngayon, mayroon akong Dom, mayroon akong Tita Caro, mayroon akong mga assistant na naniniwala sa akin. At higit sa lahat, mayroon akong David. Handang-handa akong lumaban. Ang araw ay sumisikat na. Hindi nga ako nagkamali. Ang matapang kong pahayag sa reporter ay tila naging mitya na lalong nagpaalab sa puot ni Sienna. Makalipas ang ilang araw, nagsimulang magkaroon ng problema ang Jules A.
sa supply ng tela. Ang aming mga loyal na supplier na matagal ko nang pinagkakatiwalaan ay isa-isang nagsisimulang humindi sa aking mga order. Ang kanilang mga dahilan ay iba-iba, mula sa kulang ang stock hanggang sa biglang nagkaroon ng malaking order na kailangang unahin. Ngunit ang tono ng kanilang mga boses ay nagpahiwatig ng takot, ng pag-aatubili na hindi ko maintindihan noong una. "Jules, hindi ko na makontak si Aling Nena ng tela," sabi ni Beth, isa sa aking mga assistant na may pag-aalala sa mukha. Hindi niya sinasagot ang mga tawag ko at ayaw din kaming papasukin sa kanyang bodega. Ang aking puso ay bumigat. Alam ko kung sino ang nasa likod nito. Si Sienna. Ginamit niya ang kapangyarihan at pera ng Fajardo Fashion House upang sirain ang aking supply chain. Ang hangin sa maliit naming talyer ay tila naging mabigat, puno ng pangamba. Paano kami makakagawa ng mga damit kung wala kaming tela? Ang mga order ay dumarami, ang mga customer ay naghihintay. Ito ang isa sa pinakamalaking pagsubok sa aming bagong simula. Bumalik ako sa opisina ni Dom, dala ang aking mga alalahanin. Siya ay nakaupo sa kanyang mesa, kalmado pa rin, na parang ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng isang laro ng chess. "Alam ko na mangyayari ito, Jules," sabi niya. Ang kanyang tingin ay matalim. "This is classic corporate sabotage. Sienna is trying to cut off your lifeline." Ang galit ay muling sumiklab sa aking dibdib. "Paano po tayo lalaban, abogado? Wala po kaming pambili ng mahal na tela kung sisingilin nila kami ng doble." "Hindi natin sila tatalunin sa presyo, Jules," sagot niya, at may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. "Tatalunin natin sila sa prinsipyo. Ito ang pagkakataon mo upang patunayan ang iyong ethical fashion branding. Ano ang sinasabi mo sa iyong mga customer? Na sinusuportahan mo ang lokal na industriya, hindi ba?" Ang kanyang mga salita ay tumagos sa akin. Oo, tama siya. Ang bawat tahi ng Jules A. ay kwento ng pagbangon, ng pagsuporta sa mga lokal. Ito ang aking core. "Maghanap tayo ng mga lokal na supplier, Jules," patuloy ni Dom. "Mga maliliit na komunidad ng mga mananahi, mga nagtitina ng tela, gamit ang natural na paraan. Hindi lang ito magbibigay ng bagong supply sa'yo, kundi mas lalo nitong patatatagin ang iyong identity. Mas mahirap sirain ang isang network na nakabatay sa komunidad kaysa sa iilang malalaking supplier." Sa tulong ni Tita Caro, sinimulan kong maglakbay sa mga karatig bayan. Lumabas kami sa sementadong kalsada at nagpunta sa mga lugar na hindi ko pa napupuntahan noon. Doon, sa gitna ng mga bukid at mga simpleng tahanan, natuklasan ko ang isang mundo ng mga taong may ginintuang kamay. Nakilala ko si Aling Narda, isang matandang babae na may mga kamay na puno ng kunot, ngunit ang bawat galaw ay puno ng sining. Siya ay naghahabi ng mga tela gamit ang tradisyonal na loom. Ang bawat sinulid ay pinili ng may pag-iingat. Ang kanyang mga disenyo ay simple, ngunit puno ng kwento ng kanilang kultura. Nakita ko ang mga kulay na gawa sa natural na dyes mula sa dahon ng puno at balat ng prutas. "Dito po sa amin, Jules," sabi ni Aling Narda. Ang kanyang boses ay malambing. "Ang bawat tahi ay may kaluluwa. Ang bawat disenyo ay may puso. Hindi po namin alam ang tungkol sa mga makabagong makina, pero ang aming mga kamay, ito po ang aming instrumento." Naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon. Ito ang hinahanap ko. Ito ang kaluluwa ng Jules A. Hindi lang ako bumibili ng tela. Ako ay nakikipagtulungan sa kanila, nagbibigay ng buhay sa kanilang sining, at nagbibigay ng dignidad sa kanilang paggawa. Ang bawat tahi ay magiging kwento hindi lang ng aking pagbangon, kundi pati na rin ng kanilang pagpapatuloy. Sa loob ng ilang linggo, ang Jules A. ay nagkaroon ng bagong supply chain. Ngayoy hindi na kami umaasa sa iilang supplier. Nakikipagtulungan kami sa iba't ibang komunidad na bawat isa ay may kanya-kanyang specialty. Ito ay mas mahirap, mas matagal, ngunit mas matatag. At higit sa lahat, mas may puso.
Bumalik ako sa opisina ni Dom, dala ang mga samples ng tela mula kay Aling Narda at sa iba pang komunidad. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng paghanga nang makita niya ang mga ito. "This is brilliant, Jules," sabi niya, at ang kanyang mga ngiti ay mas malawak kaysa dati. Hindi lang ito magandang negosyo. This is a game changer. Ipakikita natin sa kanila na hindi lang pera ang basehan ng tunay na halaga. Ngunit sa gitna ng aming tagumpay, may isang babala na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ang Fajardo Fashion House ay hindi titigil. Si Sienna ay hindi bibitaw. Mayroon na kaming bagong armas, isang matibay na pundasyon. Ngunit alam kong ang laban ay hindi pa tapos. Nasa aking mga kamay ang mga tela na may mga kwento ng pag-asa at pagtitiis. Nakatingin ako sa akin anak, si David, na mahimbing na natutulog. Sa kanyang paghinga, ramdam ko ang bigat ng responsibilidad at ang lakas ng pagmamahal. Ngayon, mas handa na ako. Ngunit sa susunod na galaw ni Sienna, gaano pa kaya ang kaya kong ilaban para sa aming hinaharap? Ang tanong ay hindi na kung paano ako babangon, kundi kung gaano kataas ang kaya kong abutin. Ang aming munting talyer ay naging pugad ng paglikha. Ang mga tela mula sa mga lokal na komunidad ay naging mga obra maestra sa ilalim ng aking mga kamay at ng aking mga assistant. Ang Jules A ay unti-unting lumalaki, hindi sa bilis, kundi sa kalidad at sa kwento nito. Ang bawat disenyo ay may puso at ang bawat benta ay nagpapatunay na ang paggawa ng may dignidad ay mas mahalaga kaysa sa mabilis na kita. Si David na ngayon ay nagsisimula ng maglakad at magsalita ng maliliit na salita ay ang aking inspirasyon, ang aking gasolina sa bawat paggising. Ang kanyang mga ngiti ay nagpaparamdam sa akin na ang lahat ng pagod ay sulit. Isang umaga, habang abala ako sa pagtahi ng isang damit, isang delivery man ang nagdala ng isang eleganteng sobre. Kulay ginto ito. May selyo na nagpapahiwatig ng prestihiyo. Ibinigay ko ito kay Dom nang dumating siya sa aming talyer para sa aming weekly meeting. "Ano ito, abogado?" Tanong ko. Ang aking mga kamay ay may bakas pa ng sinulid. Binuksan niya ang sobre at ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado habang binabasa niya ang laman nito. Ngunit sa gilid ng kanyang labi, may bahagyang pagtaas. "Jules, you've been invited to the Manila Fashion Gala." Ang mga salitang iyon ay parang bumalik sa akin mula sa isang nakaraang buhay. Ang Manila Fashion Gala. Ito ang pinakamalaking fashion event sa bansa. Ang entablado, kung saan ipinapakita ang pinakamagagandang disenyo at pinakamalalaking pangalan sa industriya. Ito rin ang pangarap ko dati. Ang pangarap na pinatay ng Fajardo Fashion House. Pero paano? Tanong ko. Ang aking boses ay halos pabulong. Ang Jules A ay maliit pa. "Pinayuhan ko sila na imbitahin ka, Jules," sabi ni Dom. At sa pagkakataong ito, hindi na niya itinago ang kanyang damang ngiti. Ang iyong ethical fashion movement, ang iyong kwento ng pagbangon, at ang pagkilala mula kay Miss Elegancia, ito ang nagtulak sa kanila. Gusto nila ang bagong dugo, ang bago at makabuluhang direksyon sa fashion. Ito ang stage mo. Ang kaba ay biglang bumalot sa akin. Hindi ito kaba ng takot, kundi kaba ng pag-asa ng isang panibagong simula. Ngunit kasabay nito, ang imahe ni Leandro at Sienna ay biglang sumulpot sa aking isipan. Ang gala ay tiyak na dadaluhan nila. Ito ang magiging muling pagkikita namin, hindi bilang isang biktima at ang kanyang mga salarin, kundi bilang mga karibal. "Handa ka na ba, Jules?" tanong ni Dom. Ang kanyang tingin ay matalim na, parang alam niya ang aking iniisip. Tinitigan ko si David na mahimbing na naglalaro sa kanyang kuna. Ang kanyang maliliit na kamay ay abala sa isang stuffed toy. Handa ako. Para sa kanya. "Opo, abogado. Handa na po ako."
Sa mga sumunod na araw, ang buong talyer ay naging abala sa paghahanda para sa gala. Dinisenyo ko ang isang espesyal na koleksyon para sa event na iyon. Mga damit na nagpapakita ng aking paglalakbay mula sa pagiging biktima hanggang sa pagiging isang reyna. Ginamit ko ang mga tela mula sa aling narda at sa iba pang mga komunidad, pinagsama ang tradisyonal na sining sa modernong fashion. Ang bawat tahi ay may kwento, bawat disenyo ay sumisigaw ng pagbangon. Isang hapon, habang abala kami sa pagtatapos ng isang gown, isang magarang sasakyan ang huminto sa labas ng aming talyer. Bumaba mula doon si Doña Esmeralda, ang ina ni Leandro. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkamataas at ang kanyang tingin ay mapanuri. Tila hinahanap ang anumang bakas ng kahirapan sa akin. Suot niya ang isang mamahaling damit at ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. "Aba, Juliana," sabi niya. Ang kanyang tinig ay malamig na parang yelo. "Nagkaroon ka pa ng lakas ng loob na magpakita ulit. At anong ito? Isang talyer? Hindi ka pa rin ba natuto? Ang basura ay basura pa rin." Ang aking mga assistant ay nagtinginan at nakita ko ang pagtataka at takot sa kanilang mga mata. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili na magpakita ng anumang emosyon. Ang lumang Jules ay umiiyak na sana. Ngunit ngayon, mayroon akong David at mayroon akong Jules A. "Magandang hapon po, Doña Esmeralda." Bati ko. Ang aking tinig ay matatag. Walang pahiwatig ng paggalang na dati kong ibinigay. Malaki na po ang pinagbago. Hindi na po ako ang dating Jules na madali ninyong tapak-tapakan. Ang kanyang mga mata ay nanliit. "Huwag kang magyabang, babae. Ang maliit mong negosyo na ito ay hindi kailanman makakatalo sa Fajardo Fashion House. Sa totoo lang may narinig akong imbitasyon para sa iyo sa gala. Siguraduhin mong hindi ka magpapakita doon. Hindi ka nabibilang sa aming mundo." Ngumiti ako. Isang ngiting malamig, puno ng kapaitan. "Sa tingin ninyo po ba, Donya, kailangan ko pa ang permiso ninyo para sa aking lugar sa mundo? Ang aming mundo ay malayo na sa inyo." Ang kanyang mga mata ay nanatili sa akin, puno ng pagkabigla at galit. Naglakad siya palapit sa akin at ang kanyang mga mata ay lumipat kay David na ngayoy nagising na at nakatingin sa kanya. "At ito," sabi niya, ang kanyang tingin ay puno ng paghamak. "Ang anak ng isang mananahi at isang walang kwentang ama. Siguraduhin mo na lang na hindi mo siya ilalabas sa publiko. Baka mahawa ang aming marangal na apelyido." Isang matinding kirot ang gumapang sa aking dibdib. Maaari niyang insultuhin ako, ngunit hindi ang aking anak. Niyakap ko ng mahigpit si David at tinitigan ko si Doña Esmeralda nang walang takot. "Ang pangalan ko po ay Jules Armenta," sabi ko. Ang aking tinig ay matatag. "At ang aking anak ay si David Armenta. Walang kailangan ng pangalan ninyo para maging marangal. Ang marangal ay ang ginagawa, hindi ang apelyido." Ang kanyang mukha ay namutla. "Masyado kang mayabang, Jules. Pagsisisihan mo ang araw na ito. Hindi pa tapos ang laban. Sisiguraduhin kong sa gala, ikaw ang magiging sentro ng kahihiyan." Umalis siya. Ang kanyang paglakad ay matigas, puno ng galit. Ngunit ako, nanatili akong nakatayo. Yakap si David. Hindi na ako nanginginig. Ang kanyang mga salita ay hindi na gumawa ng anumang epekto sa akin. Ngayoy mayroon akong mas malaking laban. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa karangalan ng aking anak. Handa na ako sa gala. Handa na ako sa kahit anong balak nila. Ang tanong ay, handa na ba sila sa muling paglitaw ng Jules Armenta na matagal nilang inakala na patay na? Ang mga araw bago ang Manila Fashion Gala ay tila mga huling tahi sa isang mahabang damit. Ang aming munting talyer ay puno ng mga tela, sinulid, at ang pinaghalong amoy ng kape at bagong tahi. Ang bawat isa sa amin ay abala.
nagtatrabaho ng walang tigil. Si Tita Caro ay abala sa pagtahi ng mga huling detalye, habang ang aking mga assistant ay nag-aayos ng mga aksesorya at nagsasagawa ng final fittings sa mga model. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ang aking isipan ay tila lumulutang sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Gabi na, ang mga ilaw sa talyer ay nakabukas pa rin, nagbibigay liwanag sa aming mga pinaghirapan. Nakaupo ako sa harap ng isang mannequin, tinititigan ang aking huling obra, ang centerpiece ng aking koleksyon. Ito ay isang eleganteng gown na gawa sa pinagsamang telang inihabi ni Aling Narda at ng isang modernong organza. Ang bawat tahi ay may kwento, bawat disenyo ay sumisigaw ng aking paglalakbay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ganda, may isang anino ng pagdududa na bumalot sa akin. Sapat na ba ito? Makakaya ko ba? Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ko, ang pagtataksil ni Leandro, ang kasamaan ni Siena, ang paghamak ni Doña Esmeralda, nagawa ko na ba ang lahat? Ang mga salita ng paghamak ay tila mga bulong sa aking tainga. Sinisikap na muling hilahin ako pabalik sa dilim. Pakiramdam ko, sa kabila ng lahat ng paghahanda, ay may bahagi pa rin sa akin na nanginginig. Ang lumang Jules. Jules, sabi ni Dom. Ang kanyang boses ay nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Nakatayo siya sa aking likuran. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa gown. Tapos na ba ang lahat? Tumango ako. Ang aking tinig ay halos pabulong. Opo, abogado. Physically, tapos na. Pero emotionally, umupo siya sa tabi ko at ang kanyang presensya ay nagdala ng kakaibang katahimikan. Normal ang magduda, Jules, lalo na pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo. Ngunit tandaan mo, ang ganda ng iyong mga gawa ay hindi nasusukat sa opinyon ng iba, kundi sa kaluluwa na inilalagay mo sa bawat tahi. Huminga siya ng malalim. Nakikita ko ang kwento mo sa bawat damit na ginagawa mo at iyon ang wala sa kanila. Ang kanyang mga salita ay tila isang balbasar, isang malambot na kumot na bumalot sa aking nanghihinang puso. Si Dom, ang abogado na tila yelo, ay nakakita ng isang bagay na lampas sa negosyo. Nakita niya ang kwento ko. Ang Fajardo Fashion House ay mayaman, Jules, sabi niya. Ang kanyang tingin ay malalim. Pero ang yaman ay hindi sapat upang bumili ng dignidad at talento. Ang kanilang imperyo ay nabuo sa pagnanakaw. Ang iyo, nabuo sa pawis, luha at pagmamahal. Alin sa tingin mo ang mas matatag? Napatingin ako sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkilala, ng paggalang. Hindi ito ang uri ng pagtingin na nagpaparamdam sa akin ng awa, kundi ang pagtingin na nagpaparamdam sa akin ng lakas. Maraming salamat, abogado. Bulong ko. Napakalaking tulong po ninyo. Tumango siya. Now, go home, Jules. Magpahinga ka. Kailangan mong maging handa para bukas. This is your night. Umalis ako sa talyer. Dala ang huling gown, kasama si Tita Caro at si David. Ang hangin sa labas ay malamig na, ngunit may kakaibang init sa aking puso. Sa aming maliit na silid, inilapag ko ng maingat ang gown sa kama. Kinumutan ko si David, na mahimbing na natutulog. Ang kanyang maliliit na pisngi ay bilog, at ang kanyang mga labi ay bahagyang nakangiti, tila nangangarap ng isang magandang bagay. Hinawakan ko ang kanyang munting kamay. Ang bawat pulso ay nagbigay ng init sa aking palad. Siya ang aking David. Siya ang pinakamalaking tagumpay ko, ang pinakamalaking regalo na ibinigay sa akin ng buhay. Para sa kanya, lumaban ako. Para sa kanya, babangon ako. Hindi na para sa paghihiganti, kundi para sa isang kinabukasan na puno ng dignidad at pagmamahal. Ngunit ang pag-iisip sa muling pagtatagpo namin ni Siena at Leandro ay nagdala pa rin ng kirot.
Ang mga alaala ng kanilang pagtataksil ay tila mga matatalim na salamin na nakakalat sa aking puso. Makakaya ko ba silang harapin nang walang anumang bakas ng sakit? O ang gabi bukas ay magiging isa pang gabi ng pagdurusa sa gitna ng lahat ng aking tagumpay? Sa pagitan ng pagdududa at pag-asa, ang aking mga mata ay unti-unting pumikit. Ang gabi bago ang digmaan ay puno ng katahimikan, ngunit ang aking kalooban ay tila isang bagyo na handa ng bumuhos. Ang Manila Fashion Gala ay isang dagat ng kumikinang na ilaw, ng mamahaling pabango, at ng mga taong nababalutan ng karangyaan sa likod ng entablado. Ang kaba ay lumukob sa bawat sulok. Ang mga modelo ay abala sa pagpapalit ng damit. Ang mga stylist ay nag-aayos ng kanilang buhok at makeup. At ang hangin ay puno ng tension at excitement. Ngunit para sa akin, hindi lang ito isang fashion show. Ito ang arena. Ito ang gabi ng paghuhukom. Nakatayo ako sa gilid ng entablado. Suot ang aking sariling disenyo. Isang itim na gown na may eleganteng mga detalye na gawa sa lokal na tela, na may disenyong simple ngunit puno ng dignidad. Ang bawat tahi ay parang baluti na nagbibigay sa akin ng lakas. Si Dom ay nakatayo sa tabi ko. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang presensya ay parang isang matibay na haligi. Sa loob ng silid, si David ay kasama ni Tita Caro. Ligtas at malayo sa lahat ng kaguluhan, biglang lumubog ang mga ilaw at nagsimula ang show ng Fajardo Fashion House. Ang mga spotlight ay sumalubong sa entablado at ang mga modelo ay lumabas. Suot ang mga disenyo ni Sienna. Ang mga damit ay magagara, ngunit sa aking mga mata ito ay walang kaluluwa. Ito ay kopya lamang, walang orihinalidad. Nakikita ko ang bawat detalye, ang bawat disenyo na minsan ay pangarap ko. Ang bawat lumabas na modelo ay parang suntok sa aking nakaraan. Mula sa likuran, nakikita ko ang isang malaking screen sa likod ng entablado na nagpapakita ng mga animation at graphics ng Fajardo Fashion House. Nakita ko si Sienna sa backstage, nagngingitian, tila nagtatago sa aking mga mata ang isang matinding kagalakan. Si Leandro, na nakaupo sa front row kasama si Doña Esmeralda, ay nakangiti rin. Tila ipinagmamalaki ang tagumpay ng kanyang asawa. Ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng kaganapan, ng pagtatagumpay. Ang mga tao ay nagpalakpakan. Ngunit ang lahat ng yon ay malapit nang matapos. Nang magtapos ang huling modelo, lumabas si Sienna, suot ang isang mamahaling puting gown, isang disenyo na halos kopya ng wedding gown na ginawa ko para sa akin at kay Leandro. Naglakad siya sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki. Ang kanyang ngiti ay malawak at puno ng pagtatagumpay. Yumuko siya at ang mga tao ay nagpalakpakan ng malakas. Sa sandaling iyon, ang malaking screen sa likod ni Sienna ay biglang nagbago. Ang logo ng Fajardo Fashion House ay nawala, napalitan ng isang malalim na kulay itim. Ang mga tao ay nagulat, at ang pagpalakpak ay unti-unting huminto. Nagtinginan ang mga tao sa isa't isa, puno ng pagtataka. Lumabas si Dom sa gilid ng entablado, hawak ang isang mikropono. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay may bigat. Magandang gabi sa inyong lahat. Bilang legal representative ng isang bagong sponsor ng Manila Fashion Gala, nais kong magbigay ng isang napakahalagang anunsyo. Ang mga mata ni Sienna ay nanliit. Tumingin siya kay Leandro at kay Doña Esmeralda, na ngayon nag-umpisa ng magtinginan ng may pag-aalala. Ang kanilang mga ngiti ay nawala. Sa loob ng maraming taon, patuloy ni Dom, ang industriya ng fashion ay napuno ng mga kwento ng pagnanakaw ng disenyo, ng mga pangarap na nawawala dahil sa kasakiman. Ngayong gabi, ilalantad natin ang katotohanan. Biglang, ang screen sa likod ni Sienna ay nagpakita ng mga lumang larawan at video. Mga larawan ng aking mga sketches na may mga petsa at oras. Mga video ng aking sarili na nagtatahi,
Nagpapaliwanag ng aking mga ideya. Ang bawat imahe ay may watermark na Jules Armenta Original Designs. Ang mga petsa ay mas maaga kaysa sa mga disenyo na ipinagmamalaki ni Sienna. Ang mga bulong-bulungan ay lumakas. Ang mga tao ay nagulat. Ang ilan ay bumulong sa kanilang mga katabi. Si Sienna ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa screen, puno ng takot. Ang mga disenyo na nakikita ninyo ngayon sa entablado, sabi ni Dom, ang kanyang tinig ay matatag, ay hindi gawa ng Fajardo Fashion House. Ito ay orihinal na gawa ni Miss Jules Armenta. Ang isang matalim na hininga ay lumabas mula sa mga manonood. Ang mga mata ng lahat ay lumipat kay Sienna na ngayoy nanginginig. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang lumabas sa kanyang bibig. Pagkatapos, isang audio recording ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ito ang boses ni Leandro at Sienna. Noong gabing bumalot sa akin ang sakit. Hayaan mo na siya, Sienna. Kapag nakuha na natin ang buong koleksyon, wala na siyang silbi. Pero Leandro, paano kung malaman niya? Huwag kang mag-alala. Sino ba ang maniniwala sa isang hamak na mananahi na walang pera at walang koneksyon? Tayo ang may pangalan. Tayo ang may kapangyarihan. Ang bawat salita ay parang suntok sa dibdib ni Sienna. Ang mga tao ay nagulat. Ang ilan ay nagpakita ng galit sa kanilang mga mukha. Tumingin ako kay Leandro. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Si Doña Esmeralda ay nanatili sa kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang bag. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit at kahihiyan. At pagkatapos, isang matandang babae ang lumabas sa likod ng entablado. Si Tita Caro. Ang kanyang paglakad ay matatag. Ang kanyang mga mata ay puno ng katotohanan. Hawak niya ang isang lumang libro ng mga records ng Fajardo Fashion House. Ako po si Carolina Reyes, sabi niya. Ang kanyang tinig ay malinaw. Matagal po akong nagtrabaho sa Fajardo Fashion House. Nakita ko po ang lahat. Ang pagtataksil kay Jules, ang pagnanakaw ni Sienna sa kanyang mga disenyo, at ang pananakot sa akin upang manahimik. Ang lahat ay nanahimik. Ang mga bulong ay nawala. Napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Si Sienna ay tumumba sa entablado. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha, tila isang sirang manika. Ang kanyang marangyang gown ay nagmukhang isang lumang basahan. Ngayon, ang lahat ay malinaw. Ang katotohanan ay lumantad. Ang kanilang imperyo ay nabuo sa kasinungalingan. At ngayon ay unti-unti nang nagigiba. Ang mga tao ay nagpakita ng galit, ng pagkasuklam. Hindi na sila pumalakpak, hindi na sila ngumiti. Naglakad ako palabas sa likod ng entablado. Ang aking mga hakbang ay matatag. Ang aking puso ay hindi na nanginginig. Suot ang aking sariling disenyo, ang aking baluti. Lumabas ako sa gitna ng entablado. Nakatingin ako kay Sienna na nakasalampak sa sahig. Tinitigan ko ang kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan at pagkatalo. Ang aking mga labi ay bahagyang ngumiti. Isang ngiting puno ng tagumpay at ng pagpapalaya. Tapos na ang palabas mo, sabi ko. Ang aking tinig ay matatag at malinaw. Umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang entablado ng Manila Fashion Gala ay naging saksi ng pagbagsak ng Fajardo Fashion House. Ang mga bulungan ay naging ingay. Ang mga tingin ng paghanga ay napalitan ng pagkasuklam. Si Sienna, na nakasalampak sa sahig, ay tila isang sirang manika. Ang kanyang marangyang gown ay nagmukhang lumang basahan. Si Leandro at Doña Esmeralda ay nagmamadaling umalis. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kahihiyan. Ang kanilang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng kanilang mga kasinungalingan. Sa isang iglap, ang kanilang imperyo na nabuo sa panloloko ay nagiba. Ako, si Jules, ay nanatili sa gitna ng entablado. Ang aking tingin ay matatag at puno ng pagtagumpay.
Hindi na ako ang babaeng umiiyak sa sulok, ang biktima na madaling apihin. Ako ang nagbangon, ang gumawa ng sarili niyang pangalan, ang lumaban para sa kanyang dignidad. Ang mga ilaw ay tumutok sa akin, at ang mga palakpakan ay unti-unting lumakas. Hindi na para sa Fajardo Fashion House, kundi para sa Jules A. Para sa akin. Jules, sabi ni Dom. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng pagtagumpay. Lumapit siya sa akin at inabot ang kanyang kamay. This is just the beginning. Kinabukasan, ang lahat ng pahayagan at news websites ay napuno ng balita tungkol sa iskandalo sa fashion gala. Ang Fajardo Fashion House ay naging sentro ng mga pagbatikos. Ang kanilang mga stock ay bumagsak ng husto at ang mga customer ay unti-unting lumayo. Ang mga kumpanyang nakikipagtulungan sa kanila ay isa-isang bumitiw, natatakot na madamay sa kahiyan. Si Sienna na nawala matapos ang gala ay naging target ng media. Ang dating sikat na designer ay naging isang pinagpipistahan ng mga intriga at pagbatikos. Sa loob ng ilang linggo, ang Fajardo Fashion House ay tuluyang bumagsak. Ang kanilang mga tindahan ay nagsara, ang kanilang mga empleyado ay nawala ng trabaho. Ang malaking mansyono ng mga Fajardo na minsay pinangarap kong maging tahanan ay ipinagbili. Ang lahat ng karangyaan na minsay ipinagmamalaki ni Doña Esmeralda ay nawala. Ang kanilang pangalan na minsay simbolo ng kapangyarihan ay naging simbolo ng kahihiyan. Si Leandro, na laging nakatago sa likod ng kanyang ina, at ni Sienna ay tuluyang nawalan ng saysay. Nakita ko siya minsan sa kalsada. Ang kanyang mga damit ay gusot. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod. Naglalakad siya, walang direksyon, walang kinabukasan. Ang dating pinagmamalaki kong mapapangasawa ay naging isang anino ng nakaraan. Hindi ko na naramdaman ang galit. Tanging awa na lamang, isang pakiramdam na tila malamig na hangin na dumadaan. Isang hapon, habang abala ako sa pagtahi ng bagong koleksyon sa aming talyer, may dumating na bisita. Si Leandro. Nakatayo siya sa labas ng pinto. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa akin, puno ng pagsisisi. "Jules," sabi niya, ang kanyang tinig ay mahina. Parang isang pabulong. "Kailangan ko kayo. Ako. Ako ang tatay ni David. Pwedeng bumalik kami sa dati?" Tinitigan ko siya. Ang dating Leandro, ang lalaking minahal ko ng buong puso, ay nawala na. Ang nasa harap ko ay isang lalaking nawawalan. Isang lalaking naghahanap ng kanlungan sa aking tagumpay. "Leandro," sabi ko, ang aking tinig ay kalmado at matatag. "Ang anak ko ay ang lakas ko, hindi ang kahinaan mo para gamitin. Ang pamilya ko ay nabuo sa pagmamahal at dignidad, hindi sa panloloko. Wala kang babalikan dito." Kinuha ko ang isang maliit na sobre mula sa aking bulsa, puno ng ilang libong piso. Inabot ko ito sa kanya. "Ito, para may pangkain ka. At sana, matuto ka mula sa lahat ng ito." Umalis siya. Ang kanyang paglakad ay mabigat. Hindi siya lumingon. Alam kong ito ang huling pagkakataon na nakita ko ang Leandro na dating bahagi ng aking buhay. Ang Leandro na kinalimutan na ng aking puso. Makalipas ang ilang linggo, dumating si Dom sa aking opisina. May bitbit na mga dokumento. Ang kanyang mukha ay may ngiti. Isang ngiti na bihirang makita. "Jules, congratulations," sabi niya. "Officially, ikaw na ang bagong may-ari ng Fajardo Building." Ang Fajardo Building, ang malaking gusali na minsan ay sumisimbolo sa aking pangarap, sa aking pagbagsak, at ngayon, sa aking pagbangon. Ang gusali na dating tirahan ng pamilya Fajardo, na pinagmulan ng lahat ng aking sakit, ay ngayon ay nasa akin na. Hindi ko akalain na darating ang araw na ito. Naglakad ako sa itaas ng Fajardo Building, sa mismong opisina na minsan ay ginamit ni Leandro. Ang silid ay malaki, may malawak na tanawin ng syudad. Ang mga bintana
ay nagpapakita ng isang malawak na kalangitan na tila walang hanggan. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang sa ibaba, parang mga maliliit na bituin. Huminto ako sa malaking bintana, tinititigan ng tanawin. Hindi na ako ang Jules na umiiyak, ang Jules na puno ng pait. Ako ang Jules Armenta, isang ina, isang negosyante, isang babaeng nagtagumpay sa kabila ng lahat. Sa aking mga kamay, hawak ko ang pinakamalaking tagumpay ko, ang aking dignidad, ang aking pagmamahal sa aking anak, at ang aking kakayahang bumangon mula sa abo. Ngunit ang lahat ng yon ay hindi pa tapos. Ang aking kwento ay nagsisimula pa lamang. Ang tanong ay, anong yaman pa ang aking matutuklasan sa sarili ko, ngayon na ang aking imperyo ay unti-unti nang nabubuo? Ang aking tingin ay nanatili sa malawak na kalangitan, puno ng pag-asa. 5 taon na ang lumipas. Ang maliit na talyer ay naging isang multi-story building sa Makati, ang dating Fajardo Building. Ngayoy ang malaking logo ng Jules A. ang nakatayo ng buong pagmamalaki sa ibabaw nito. Ako, si Juliana Armenta, ay hindi lamang isang designer. Ako ay isang negosyante, isang icon sa industriya ng ethical fashion, at isang still single mom. Ang bawat tahi ng aking imperyo ay gawa sa pawis, determinasyon, at pagmamahal. Ang aking opisina, na matatagpuan sa pinakamataas na palapag, ay malaki at napakaliwanag. Ang mga bintana ay nagbibigay ng malawak na tanawin ng syudad, kung saan ang mga bagong gusali ay patuloy na tumataas. May amoy ng sariwang kape at ng mga mamahaling tela na nakasabit sa mga mannequin. Hindi na ito ang amoy ng amag at alikabok, kundi amoy ng tagumpay. Ang aking mga daliri na minsay puno ng mga kalyo mula sa manual na pagtatahi ay ngayoy mas pino, ngunit ang bawat galaw ay may kapangyarihan. Si David, ang aking munting David, ay isang matalinong bata. 5 na siya ngayon, at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng kuryosidad at kagalakan. Siya ang aking araw, ang aking buwan, ang aking mga bituin. Ang kanyang mga halakhak ay ang pinakamagandang musika sa aking buhay. Hindi ko na siya kinailangan pang itago. Siya ang aking pinakamalaking pagmamalaki, ang bunga ng aking paghihirap, at ang simbolo ng aking pagbangon. Si Dom Velasco ay nanatiling aking matapat na consultant at kaibigan. Ang kanyang pagiging direkta at profesionalismo ay naging pundasyon ng aking tagumpay. Madalas kaming magkape sa aking opisina. Nag-uusap tungkol sa negosyo, sa mga bagong ideya, sa mga charitable projects na sinusuportahan ng Jules A. Walang romansa, walang pagtatago. Tanging paggalang at matibay na pagkakaibigan. Siya ang testigo ng aking pagbabago at ako ang patunay ng kanyang matalas na panlasa sa negosyo. Ang kapalaran ni Leandro at Sienna ay naging isang aral para sa lahat. Si Sienna ay nanatiling wanted sa mga kaso ng intellectual property theft at estafa. Ang huling balita na narinig ko ay nagtatago siya sa probinsya, nagtatrabaho sa isang maliit na tindahan, nagtatago sa anino ng kanyang nakaraan. Ang kanyang ganda at karangyaan ay tila naglaho na, napalitan ng takot at pagtatago. Si Leandro, sa kabilang banda, ay nanatili sa syudad. Nakikita ko siya minsan, isang anino ng dating sarili. Nagtatrabaho siya bilang isang utility worker sa isang construction site. Ang kanyang mga kamay ay puno ng kalyo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod. Minsan, nakita niya ako sa isang magazine. Ang aking larawan ay nasa cover at nakita ko ang isang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Ngunit ang pagsisisi na yon ay hindi na para sa akin. Para sa kanya na yon. Ang kanyang desisyon ang nagdala sa kanyang kinalalagyan. At ako, wala na akong galit. Tanging kalayaan na lamang. Ang aking puso ay naging payapa. Ang sugat na dulot ng pagtataksil ay naghilom na.
Napalitan ng mga pilat na nagpapaalala sa akin ng aking lakas. Pinatawad ko na ang aking sarili. Pinatawad ko ang pagiging bulag ko, ang pagiging mahina ko, ang pagiging masyado kong nagtitiwala. Ang kapatawaran ay hindi para sa kanila, kundi para sa akin. Ito ang tunay na paglaya. Ang paghahanap ng kaligayahan ay hindi na nakasalalay sa isang lalaki, kundi sa aking mga nagawa, sa aking anak, at sa kapayapaan sa aking kalooban. Isang hapon, sa aming balkonahe na tanaw ang buong syudad, tinuturuan ko si David na humawak ng karayom. Ang kanyang maliliit na daliri ay abala sa pagtusok sa tela na may bahagyang hirap. "Mama, para saan po ito?" tanong niya. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa karayom. Ngumiti ako. Ang aking mga kamay ay mahigpit na humawak sa kanyang munting kamay. Ginagabayan siya sa bawat tahi para buuin ang lahat ng nasira, anak. At para itahi ang sarili nating mga pangarap. Ang bawat tahi ay may kwento. Ang bawat kwento ay may pag-asa. Hindi tayo magpapatalo. Hindi tayo susuko. Gagawin natin ang lahat para sa sarili nating imperyo. Ang araw ay unti-unting lumubog, nagbibigay ng gintong kulay sa kalangitan. Ang init ng araw ay